Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. I have not much to offer you, not even you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. Oh Christ, my gift of sympathy, whose wounds secure my peace. Your grace extends to call me friend. Your mercy sets me free, and I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. I have explained this kind of love. I'm humbled and amazed that you've come down from heaven's side and greet me face to face. Yeah, I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I'll stand here unashamed. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. And I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace,
Because of your mercy, I stand here unashamed. Hello po, good morning po JTG family. Isang masaya at mapagpalang araw po sa bawat isa. Nawa po ang bawat isa ay nasa isang magandang kalalagayan at patuloy na pinagpapala ng Diyos. Sa umagang pong ito, tayo po ay dadako sa ating morning devotions. Ngunit bago po tayo dun pumunta, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Ama naming banal ay lubos kami nagpapasalamat, Lord God, sa umagang ito, sa panibagong kalakasan, sa panibagong buhay, sa panibagong umaga po na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na buong kalakasan na naman po, Panginoon, buong maghapon na kasama ka, Panginoon, Lord God. I pray, Lord, sa umagang ito, sa pasimula pa lamang ng araw, Panginoon, hayaan mo na sa umagang ito ay patuloy na isik namin, Panginoon, ang iyong presensya. Patuloy kami, Panginoon, na hanapin ka, Panginoon, Lord God. Lord, sa umagang ito, nang una po, mga bagay po na hindi mo pinalugdan sa aming mga puso't isipan, ay humihingi po kami ng kapatawaran. At nagpapasalamat kami, Panginoon, muli sa umagang ito na binigay mo po sa amin, Panginoon, ng isang araw na punong-puno ng pagpapala, Lord God. Lord, sa pag-aaral namin aming salita, ng iyong salita, Panginoon, ay patuloy kaming lumakas, patuloy kaming tumatag, Panginoon, Lord God. At Lord, patuloy buksan po ang aming mga puso't isipan na maunawaan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Holy Spirit, continue to teach us, guide us, and lead us, Panginoon, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, Lord God, patuloy mong buksan ang puso't isipan ng bawat isa, Panginoon, Lord God, na may pamuhay po namin ang iyong mga salita sa umagang ito. Ikaw patuloy, Panginoon, na bibigyan ng karangalan at kanulatian. Salamat, Panginoon, Ama, sa kabutihan mo at sa gawain ito, Lord God. Sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan po. Good morning po ulit, mga kapatid, JTG family. Isang mapagpalang araw na naman po na ipinagkaloob ng Diyos sa ating ngayon, isang panibagong araw na pinagkaloob. So, ngayon po ay mag-aaral po muli tayo ng salita ng Diyos, no? Siyempre, bago po natin simulan ng araw ay mag-aaralan at magkakain tayo ng spiritual things, no, mula sa Panginoon. So, kung mayroon po tayo mga Biblia, buksan po natin ang Matthew 6 verse 14 to 15 po. Kung mayroon po tayong mga Bible, please sabahan niyo po ako sa pagbasa po nito. Sabi po dito, "For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. If you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." And also, in Ezekiel 36 verse 26 po, sabi din po dito, "I will give you a new heart and put a new spirit in you, and I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh." So, ang topic po natin ngayong umaga is about forgiveness po. No? So, often lagi na nating naririnig ang salitang to or familiar na sa atin itong salitang forgiveness. Say forgiveness, yes, papatawad ka ng iba, papatawad ka ng tao. But, gusto ko lang po i-share sa inyo ngayong umaga na often po, no, maraming tao kung makikita natin sa mundo ngayon, marami tayong makikitang tao or kabataan na maraming sama ng loob, may galit sa puso, biktima ng unforgiveness, no? And ito ay nagkukos na ang iba ay makagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Mga bagay na malala, to the point na nakakapatay sila sa sobrang sama ng loob, sa sobrang galit nila, nakakagawa sila ng mga bagay na hindi maganda sa kapwa. And it also, yung unforgiveness, nagkukos din sa buhay ng tao ng kabigatan.
nagdudulot din itong unforgiveness sa buhay ng tao na hindi tayo makausad o hindi tayo i-bless ng Lord. So, ngayong umaga po, share ko sa inyo yung about sa forgiveness po. So, sabi po dito, the first person you probably had not forgiven first is yourself. So, nang una po ay kailangan po natin na patawarin ang sarili natin. More people have lack of forgiveness toward themselves than for anybody else, because they are unwilling to forgive themselves and to recognize yung sinabi ng Diyos na sa Psalms 103 verse 12 na, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Sinabi nga ng Lord, di ba? Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang mga kasalanan. Minsan yung mga kabigatan sa puso natin, na kaya hindi tayo makausad o makamove on, it's because tayo mismo, dahil sa past natin, sa mga nagawa nating hindi nakalulugod sa Panginoon, tayo din mismo, hindi natin mapatawad yung sarili natin. Tayo mismo sa sarili natin ang naglalayo sa Panginoon. Na minsan, kamahal-mahal pa ba ako? Sinasabi na sa sarili natin, mahal-mahal pa ba ako? Mapapatawad pa kaya ako ni Lord? Diba? Kaya minsan, tayo din mismo, ayaw patawarin yung sarili natin sa mga past na nagawa natin. And if you are a believer, sabi po dito, He has already cleansed you. Nung tinanggap po natin ng Panginoon, when we accepted Jesus Christ in our lives, no, He has already cleansed you so that you might serve the living God. Nilinis ka na ng Panginoon, pinatawad ka ng Diyos para mapagsilbihan mo siya, mapaglingkuran mo siya. God did not leave us with the guilt of past sin. Nung pinatawad na ng Diyos, pinatawad na tayo ng Diyos, and kinalimutan niya na yung kasalanan natin. No? Hindi niya tayo iiwanan ng guilt doon sa past sin natin. Minsan yung kaaway, yung lies ng kaaway, ibabalik at ibabalik niya sa atin yung mga past na nagawa natin para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos, para hindi tayo makapag-serve sa Panginoon. Pero, let us remember, sabi nga, kung gaano man kalayo, no, ang silangan sa kanluran ay gayon din niya inaalis yung ating mga kasalanan. Ibig sabihin po na mayroon tayong kapatawaran sa Panginoon. That should be dead, buried, and forgotten. Ibig sabihin po kung paano tayo pinatawad ng Diyos, paano na kinalimutan ng Diyos yung past natin, yung kasalanan natin. We should always be remember na patay na yon, ilibing na natin yon, at kalimutan na natin din yung kasalanan. People must forgive also who need forgiveness, di ba? Kaya magpapatawad tayo dun sa mga nangangailangan ng kapatawaran. If the first person that needs forgiveness, kung ang isang tao na nangangailangan ng kapatawaran is yourself, no? If the first person that needs forgiveness is yourself, you need to say, God, before you, I forgive myself. Whatever I have done, diba, when we ask God forgiveness, let's say then na Lord, pinapatawad ko din yung sarili ko sa mga nagawa ko kasalanan, no? Para din tayo mismo is maka-forgive tayo and maka-move forward tayo. Sabi dito, I accept your forgiveness and I forgive myself. That's a very simple but profound statement. Bakit po? Because as long as we feel that we are under condemnation, kasi pag hindi natin na-forgive yung sarili natin, we feel natin na tayo mismo nagko-condemn sa sarili natin, no? And kapag nafe-feel pa rin natin that we are under condemnation, we will never have faith to see miracles and great change. Hindi natin makikita yung miracle ng Lord, hindi natin makikita yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. If our heart does not condemn us, as the Bible says, we have confidence toward God. If
feel na hindi na tayo kinokondemn. Nararamdaman natin na napaka-forgive tayo, no? Sabi ng Bible, we have the confidence, no, na makalapit sa Panginoon. Without guilt, no? Hindi na pumapasok yung past natin. Sabi po yan ng 1 John 3:21. So obviously, we cannot have continuing sin in our lives and expect forgiveness. No? Hindi natin makita yung nagko-continue tayo sa pagkakasala, pero hindi tayo nagpapatawad, tapos mag-e-expect tayo ng kapatawaran. So we have to be free from ongoing conscious sin and rebellion against God. So there are people who blame God. No, maraming tao sa mundo ngayon na biniblame si God. No, sinisisi nila ang Diyos na may mga pagkakataon sa mga sitwasyon ng buhay nila. Like, namantayan sila ng anak, no? Iniwan sila ng asawa, nagkaroon sila ng karamdaman, or dahil naghihirap sila, wala silang enough money, and more of the like, no? Consciously or unconsciously, they think all of these things are God's fault, no? Inisip nila to, nakasalanan to ng Diyos, kung bakit nangyayari sa akin to, no? Yung mga kabigatan na naramdaman niya, sinisisi niyang Diyos. So, there's deep seated resentment. Merong malalim na sama ng loob. And yet, sabi po dito, you cannot be resentful toward God and experience miracles. Sabihin po, hindi po pwedeng may sama ng loob ka sa Panginoon, yet gusto mo ma-experience yung miracle ng Diyos. No? You have to rid yourself, no, of any bitterness toward God. So, kailangan mo tanggalin lahat ng bitterness na meron ka tungkol sa Panginoon o para sa Panginoon. So, you must ask yourself, no, so whatever the situations that we may have, as natin yung Panginoon na, o as natin yung sarili natin na sa bawat sitwasyon ba, are we blaming God for the situation na meron tayo? Diba po? So, we must forgive ourselves in order for us to move forward and in order for us to serve God. Of course, syempre yun po ay sa tulong at habag pa rin po ng Panginoon na magawa po natin yun. Kasi wala tayong kakayanan para sa sarili natin. So, the second person that you may have to forgive is a member of your family. Now, remember po, yung ating first ministry is our family. So, how can you minister to your family kung meron pong unforgiveness sa puso? So, kailangan mo tanggalin lahat ng sama ng loob, no? Especially doon sa malalapit sa puso mo, no? Like your husband, your wives, no? Yung mga anak mo, yung magulang mo, kung may sama ka ng loob sa magulang mo, sa anak mo, sa asawa mo dahil hindi nagawan ka ng hindi maganda, no? Nadudulutan ka ng sama ng loob, no? And other relatives, all must be forgiven when resentment has built up in a family situation. So, kailangan pong mawala yung mga sama ng loob o yung mga unforgiveness. Why? Sabi ko, many people say, hindi naman counted yun kung family ko naman yun. Kasi, malapit sila sa akin eh. Pero, I thought that was just a family matter. Kung family matter lang yun, iisip natin minsan na, ay, pang pamilya lang to, okay lang yan. Pero, sabi po dito, all lack of forgiveness has to be eliminated. So, lahat po ng unforgiveness kailangan ma-eliminate. Especially toward every family member. Kasi napakahirap po mag-flow ang blessings sa family kung meron unforgiveness po sa loob ng pamilya. Di ba po napakahirap gumalaw sa bahay o sa pamilya na meron kayong samaan ng loob, no? Mayroong nabubuong sama ng loob. At kapag po kasi naitanim na sa puso yung sama ng loob, hindi na surrender sa Lord at hindi na hingi ng kapatawaran o hindi na release, yan po ay umuugat. No? At kapag nag-umugat yan, mahirap at delikado na po. Finally, there has to be forgiveness for anybody else.
who has ever done anything against you. So yung pangatlo po is, kung yung pangalawa ay forgiveness towards your family member, no? Pangatlo naman po is forgiveness of others, no? Kapatawaran para sa iba, like your friends, no? Minsan kasi yung pinakamasakit dito na part is, sino pa yung pinaka-close sa'yo, kung sino pa yung mga taong pinagkatiwalaan mo, sino pa yung taong napakalapit sa puso mo, sila pa yung nanakit sa'yo. Sila pa yung mga tao na nakagawa sa'yo ng bagay na sobrang sakit na hindi mo na-expect magagawa nila sa'yo. Sometimes the persons may have done a very evil or terrible thing, even masama, no, sobrang lala nung ginawa sa'yo. You may have every legal and intellectual right, no? Kumbaga, may karapatan ka magalit sa kanila, magkaroon ng samahan ng loob, no? Magtanim ng samahan ng loob sa kanya at i-hate mo yung person na yun. But, if you want to see miracles and see God's miracle in your life, you want to see God works, you want to see how God great is it is absolutely imperative that you forgive, no? So napakalaking bagay po na magpatawad. Kasi sa totoo lang, kapag meron tayong sama ng, although hindi po madali, pero sa tulong po ng Panginoon, kapag meron tayong sama ng loob, actually tayo din yung apektado. Di ba po? Tayo din yung sinisira ng unforgiveness. Kaya sinishare ng Lord sa atin na to forgive others so that God will forgive you. So that the Father will forgive you. So kailangan natin magpatawad para tayo din ay patawarin ng Panginoon. Kasi itong Matthew 6:14, di ba? Ini-state dito na for a person to earn God's forgiveness, they must also be willing to forgive others. No? Kung gusto natin ma-earn yung forgiveness ng Panginoon, we must also forgive others. Forgive them to the point na when you actually feel yourself cleansed, no? Hanggang sa ma-feel mo na naramdaman mo na ikaw ay nakalaya na dun sa sama ng loob, dun sa bitterness, no? At the point na binagpe-pray mo na lang yung mga tao. A new beginning to forgive, no? Kasi yung unforgiveness parang cancer niyan, parang cancer, kakainin ka niya ng buhay, no? A lot of people had been trapped with an unforgiving heart, no? So maraming taong natatrap sa unforgiving heart, no? Katigas ng puso siguro dahil nga sa masasakit na ginawa sa kanila ng tao. Pero ni-require pa rin talaga ng Lord na we forgive others. So sabi po dito, they may have carried it for so long, no? Dala-dala lang ito ng napakatagal at napakahabang panahon, that they may not even be aware na hindi na sila nagiging aware na meron na tong malaking epekto sa bawat desisyon nila sa buhay. Dahil may trauma, dahil may unforgiveness, minsan, yun nga, naapektuhan na yung bawat desisyon na ginagawa o hakbang nila sa buhay. It may not be easy to forgive. Yes po. Especially, no, hindi madali magpatawad, especially lalo na kung yung nakagawa nga po sa'yo ng kasalanan o yung taong nanakit sa'yo ay yung pinakamalapit pa sa puso mo. But God doesn't want His people to grow bitter and be stone-hearted. So ayaw, pero sabi nga po, ayaw ng Lord na lumago tayo sa bitterness. Ayaw ng Lord na manatili tayong matigas yung puso natin. So He offers a new beginning to everyone, and that includes being forgiven and being able to forgive. So God offers a new beginning sa lahat, na tayong lahat mismo ay includes po doon yung mapatawad at magpatawad. No? Hindi lang kapag nagpatawad ka, hindi lang
sarili mo ang tinutulungan mo, but also, you help the people na na nakagawa sa'yo ng kasalanan. You release also blessing to them, you release also forgiveness to them, no? Ay nakakalaya din doon nag-release ka ng blessing at yung tao din na yon ay nakakalaya din dun sa forgiveness, ay sa unforgiveness. Kung sabi nga po, yung best illustration po dito, as Jesus illustrated, no? Si Jesus yung pinaka nagbigay ng best example ng forgiveness. 'Di ba? When he crucified on the cross, minakpa siya ng tao, no? But he still showered his great compassion and he even prayed for them. No? Nakita natin kung gaano ka laki yung pagmamahal ni Jesus sa tao, na kahit nilalait na siya, kahit pinagtatawanan na siya ng tao, pero still, he even still showed his great compassion and love for them, and pinagpray pa nila itong mga tao na to. Diba? Sabi dito, sa Luke 23:34, as Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Let's forgive like Jesus. What is the life? What is a life with a new beginning in Christ? Ano ba yung buhay na bago kay Kristo? No? Siyempre po, it is restorations of your relationship. So, kapag tayo po ay nagpatawad, tayo kay Kristo, so mayroong restoration o pagkakaayos ng mga broken relationship. And pangalawa po, is that it does not hold any grudges and bitterness. So, hindi ito nagiiwan ng sama ng loob sa puso. No? At pangatlo, it does not accuse and condemn. No? Hindi ka na nito inaakasuhan, hindi ka na nito hinahatulan. So, a new beginning is a call to the liberty of living. Mayroon tayong kalayaan with a change in a purified heart. Sabi ng Lord, bibigyan niya tayo ng bagong puso. No? We always have an opportunity to have a start of life. Habang nabubuhay po tayo sa Panginoon, mayroon pa rin tayong pag-asa na magsimulang muli. Sa panahon man tayo ngayon na nandun tayo sa unforgiveness, mayroon tayong mga bitterness sa buhay, sa mga taong nanakit sa atin. Let us always remember na we have an opportunity to have a start of life, and not because we deserve it, hindi dahil deserve natin yon, but because of God's grace. Dahil lamang po yun sa habag ng Diyos, kaya tayo nakakasimula muli, kaya tayo nakakabangon muli despite sa mga taong nanakit sa atin. No? As Ephesians 1 verse 7, hindi nga natin deserve yon, pero lahat ng yon ay because of God's grace and love toward us. Dahil po yun sa pagmamahal ng Diyos. So, as we apply this, let's identify those people na nakit sa puso natin, na nakit sa atin, no? And pray to God that God will cleanse and open our hearts to forgive, no? And accept those people sa buhay natin, no? Kasi nandiyan na sila nakakasalamuha at may encounter natin sila. So, identify natin, let's meditate or anuhin natin sa puso natin sino yung mga taong nanakit sa atin, and ipapanalangin natin sa Panginoon na patawarin sila ng Lord at mag-release tayo ng forgiveness dun sa mga taong nanakit sa atin. May open ng Lord yung puso natin na magbigay ng kapatawaran para dun. Kasi hindi natin din, yun nga po, ulit-ulit ko na pong sinasabi, hindi po natin kaya sa sarili nating kakayanan na gumawa ng mga bagay para sa Panginoon. Kundi, ito lamang po ay sa tulong at habag ng Panginoon. So, yun lamang po. Mga po ay meron po tayong natutunan po sa umaga ito. So,
God bless po, and magandang umaga po. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Dakinain ang iyong pangalan. Sabihin ka sa katotohanan. Lord, nagpapasalamat po kami sa iyong salita at naway tumino sa aming puso ang iyong kapahayagan. Salamat sa ginamit mo upang kami ay lumakas sa iyong salita. Salamat sa gawain ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Tunay nga pong walang imposible sa iyo ang lahat ng kaparaanan na iyong ginagawa upang kami ay lumakas at lumago. Pagpalain mo po ang bawat lingkod mo na iyong ginagamit. Lord, tulungan mo po kami bilang Kristiyano na lumakad ng may kabanalan, magbabad sa iyong salita at presensya. Sumunod kami sa lahat ng iyong pinagagawa. We did humble ourselves, humility, submit our burden in life. Lord, we surrender our sin, all trouble, and deficiency in life, all our pain. Lord, kahabagan mo po kami, Panginoon. Sinusuko namin ang lahat ng ito sa iyong presensya. Lord, we open our heart, our mind. Hayaan mo ikaw ang maghari sa aming buhay. Gawin mo kaming isang totoo at tapat na Kristiyano. Tapat na naglilingkod sa iyo. Tapat na sumusunod sa iyo. Maghari ka sa puso namin. Maghari ka sa buhay namin. Lord, umaasa kami sa iyong pag-ibig. Bibigyan kami ng kasiguraduhan na kailangan munang magtiis, magsikap, upang kaming mga Kristiyano na anak mo ay lumago at lumakad ng may kabanalan. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-unawa. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen.